nangyayari sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya, Panginoon. Tunay, Panginoon, wala kaming magagawa kung kaming nakahiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, dahil lagi kang nariyan, Panginoon. Tunay, Panginoon, ang sinasabi ng iyong salita, nothing can separate us from the love of God through our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Walang makakapaghiwalay ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat dahil napakabuti mo, Panginoon, sa kabila ng may mga pagkakataon sa aming mga buhay na kami hindi po mabuti. Kami po'y nakalilibot, kami po'y nagkakasala at nagkakamali sa iyo, Panginoon. Pero ang iyong kaawaan, ang iyong biyaya ay sapat palagi sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng aming mga tinatakili. Ikaw ang pinagmumulan ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. Sapagkat nakakapagpatuloy kami, Panginoon, even though punong-puno ng hardship, ng challenge ang buhay natin, Panginoon. Pero ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin palagi ng pag-asa. Tunay, Panginoon, that we can do all things through Christ who strengthens us, dear Lord. Panginoon, sa pagkakataong ito, kami po'y muling lumalapit sa iyo, Panginoon. Binubukas ang aming mga puso, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, ang nilalaman at intensyon ng aming mga puso, Panginoon. Patawarin mo kami. May nakikita kang mga pagkakamali, mga pagkakasala, Panginoon. Ituwid mo kami, Panginoon. Ang sabi mo sa iyong salita, ipapahayag namin sa iyo ang aming mga kasalanan. Ang pagkakamali, itutuwid mo kami sa aming mga kalikuan. Kami iyong matatawarin. Maraming salamat. At minsan pa, Panginoon, ang biyaya mo'y sapat sa mga kailangan namin lahat. Pag-ibig ko'y wagas, kailanman ko'y hindi magwawagas. Salamat, Panginoon, sa mga lalaki at babae, itinitindig mo sa dakong ito, Panginoon. At tunay na may layunin ka pa sa aming mga buhay. Salamat po sa panalumpalik ng aming kapatid na may sakit. Si kapatid na Rex, ang kanyang may bahay at ang kanyang pamilya, Panginoon. Tunay, Panginoon, may layunin ka sa kanilang mga buhay. At sa pagkakataong ito, Panginoon, we pray to you to empower Brother Rex, Panginoon. Palakasin mo ang kanyang buong katawan, ang kanyang kalooban, Panginoon. Sampu ng kanyang mga kapamilya na sumusuporta sa kanya. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkatunay ng Diyos ka na totoo. Nakikinig sa amin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw ay Diyos na iba. At nakikita namin ito, Panginoon, sa amin. At minsan pa, Panginoon, dinidiktinan namin na kami, Panginoon, ay malakas dahil sa kalakasan, Panginoon, na pinagkakaloob mo. Ang sabi mo, Panginoon, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Panginoon, kami mayaman dahil nandiyan ka. Kami, Panginoon, ay malakas dahil nandiyan ka, Panginoon. Sa ating mga at minsan pa, Panginoon, we are truly grateful, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng karapatan na maging anak mo, Panginoon. At yan ang nagbibigay sa amin ng kapangyarihan ng aming access sa iyo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na isang sinlapit lamang ng dasal ang kinaroroonan mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ituwid mo kami, Panginoon, kung kami nagkakamali. Palakasin mo kami, Panginoon. Tunay, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, pagyamanin mo ang buhay ng bawat sa kapatid na nandito ngayon. Maraming sa Panginoon. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Maraming salamat po. Ang aming musikero, Panginoon. Ang mga awit na papuli sa iyo, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain. Ang bawat sa anak mo na nandito, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung ano kailangan nila, Panginoon. Wala kaming may lilihin sa iyo, Panginoon.
nakikita mo kami, Panginoon. Sa iyo kami, Panginoon, umaasa. Ang sabi, Panginoon, ng iba, ang pag-asa nila ay nasa kayamanan, ang pag-asa nila ay nasa karwahe. Pero kami, Panginoon, na nagsasabi na ang pag-asa namin ay nasa pangalan ng aming Panginoong Kristo. At dahil dito, Panginoon, napapasalamat kami. Itinataas ka namin, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak, ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi namin. Amen. Amen. Patuloy po tayo sa pagbibigay ng ikapaghandog. Sangayon po sa Malakias 3:10. Dahil inyong buong buo ang inyong mga ikasapong bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung di ko buksan ang mga bintana ng langit at ipuro sa inyo ang kasaganang pagpapala. Biyaya na pinagkakaloob mo sa bagay sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa mga nagagawa na aming mga kasalanan. Ang mga ikapaghandog na ito ay naway magamit sa iyong tahanan. Naway ibalik po ninyo sa mga nagbigay ng siksik biglig kumaapo. Ito lamang po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang pagbasa po ng susing talata, ay makikita po natin ito sa Lumang Tipan, ang mga ngaral nila, talata 1 hanggang 7. Tumayo po tayo mga kapatid bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Ganito po sinasabi ang mga ngaral nila, talata 1 hanggang 7. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang pangangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumadami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Hindi siya nalulugod sa mga taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako sa Kanya. Kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaan magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan galit na galit ang Diyos kung magkagayon hindi kanya
pagpapalain sa anumang bagay. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po, nakahanda na po ba ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon? Huwag na po natin patagalin at ito po dadalhin sa atin ng anak ng Diyos, ang lingkod ng Panginoon, ang ating Pastor Romel Ardel Ventura Roque. Salamat, may kumparing tunay, Pastor M.A. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ, hallelujah. Palakpak po natin ang Lord. At kapiling na natin ang lagi nating gabi-gabing ipinapanalangin. Lalo na pag may Christ ng gabi, talagang siya laging pinapanalangin. Ang Brother Rex ay kasama natin palakpak natin. Okay, announcement po muna. Ang BCMC prayer meeting every Wednesday, 26:30 ng gabi, panalangin po natin ito. No? Panalangin natin na ito ay patuloy at suportahan ang ating mga kapatid sapagkat dito po ay naipapanalangin natin ng todo-todo yung mga may sakit, yung mga nangangailangan, yung mga nahihirapan, yung mga dapat ipanalangin ay naipapanalangin natin. Then, happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanagarawan. Mr. Archie, happy birthday to you! Palakpan ng Lord. Siya po ay pumapasok na sa ikalawang yugto ng kalendaryo. May ikalawang yugto po yung kalendaryo. Ganyan po yan. Yung unang yugto ay 30 days. Yung susunod na yugto ay 45 days na. Yan. Malupit na. Yan. Palakpan po natin ating music ministry. Palakpan natin ang mga si Brother JR, Sister Chi, ang angels natin, Merla, Vilma, at lahat. Okay. Napakabuti ng Diyos. Ang BCMC, ang Mission Service, pagka-birthday ko na po siguro to, magkakaroon ng patuloy na paggawa at baka medyo semi-full na, mapuplorin ang pagkakaroon ng mga regular na gawain. Panalangin po natin yung mga Sunday school teacher ay pwede kayong magtulong kapag linggo ng hapon o Sabado ng hapon, depende po sa inyong mapagmitingan at babaditan po ito para tutulungan tayo ni Pastor MB sa budget o ng BCM Seminado para naman meron kayong pang-pasahe sa pang-merienda ba? Diba? Kasi outreach natin yan eh. Yun din, pagka-mission na natin yung BCMC Amin Mission Church, i-mission na natin yung Tabuate. Marami yung kamag-anak dyan. Siset natin kila Sister Sonia, Simulado. Babaditan natin yan, gawain ng Diyos yan eh. Huwag natin panghinayangan kaysa kung saan napupunta yung budget na sinasabi nila. Napupunta sa gusto nating bilhin. Dito, yung ibibigay, yung bibili nyo sa inyong bagay, ilagay nyo na rito para mabudget natin sa mission ng ating Panginoon. Ang Philippine Bible League Project Philip ay hindi pa niya nakukumpleto yung 50 pala. Ngayon, gumagawa ng paraan yung coordinator natin, si Pastor Choco Balmonte ng Kalikid Show, na makumpleto yung 10,000 pesos na hinihingi ng Philippine Bible League para maidaos yung seminar para sa mga teacher o Sunday school teacher. Pag natin, hindi natin babawiin yung pera natin doon. Hintin na natin na yun ay lumaganap at lumago. Palakpakan natin ang Lord. Sa sistema po ng pang-aral na ating po pinag-aaralan ngayon sa PINIT ay halimbawa ay yung nangangaral ay biglang sumagitong tiyan, tumakbo sa siya. Merong isang pastor, isang leader, pwede niyang ituloy ito. Kasi may outline, may guidelines. Walang ano yan. Basta yung sinabi doon sa talata, yun na yun. Yun ang susundan ng teacher at ng preacher at ng leader. So sabi, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Bakit ka pinag-iingat? Lagi mong tatanungin yung mga sinasabi ng salita ng Diyos, bakit nasabi yun? Paano ngayon ang gagawin? Ano ang dapat gawin? Saan, kailan? Kaya 5W in 1H lagi.
what, when, where, why, who, and how. So, dito tayo dapat namumuhay. Pag ipinasok mo sa katawan mo ang lahat ng katanungan ay kailangan masagot, ikaw na great researcher ng God. Kasi walang makakalusot sa'yo. Alam na alam mo yung chismis at hindi chismis. Pinag-iingat ka sa lumang pitang palag. Bakit? Kasi dapat pagpasok mo doon, number 1, naglinis ka. Iba yung malinis ka. Meron bang malinis talaga? Lahat wala. Lahat marumi at basahan sa Panginoon ng Diyos. At nilinis lang tayo. At kailangan nating maglinis sa pagpasok sa kaharian ng Diyos na lahat ng bahid dungis natin, lilinisin natin sa pamamagitan ng walang patid na panalangin. Walang patid na pakikipag-usap sa Diyos kung ano narakot mong gawin. Yung sinasabi ng iyong konsensya, yung sinasabi ng iyong kaluluwa, ng iyong espiritu, yun lagi ang tama. Kung gusto mong gumawa ng masama, kung gusto mong mainis, tanungin mo ang kaluluwa, espiritu, naiinis ba? Ayaw ng espiritu mo yan, ayaw ng kaluluwa mo yan, kasi yan yung kausap ng Diyos eh. Pero sa katawan mo, minsan na nasusunod. Kaya gusto man nating makapasok sa bahay ng Diyos, hindi tayo makakapasok. Pero nakita natin ang bahay ng Diyos. At ang sabi ng Bible, ang makakapasok sa bahay ng Diyos ay kaharian ito ng Diyos. Sino mang sabi dun sa John 3:5 ng Panginoong Hesus, sino mang ipinanganak ng muli, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan doon, pagpasok mo sa kaharian ng Diyos, sa bahay ng Diyos, ikaw ay wala na yung dating pagkatao. Kung dati kang nagpo-cross-boarding na gano'n, wala na yun. Wala na cross-boarding. Wala na yun. Kasi doon sa bahay ng Diyos, walang cross-crossan doon na nakapago. Ang cross doon, si Jesus. At tapos na yun. Wala na yun. Bagong nilalang ka na. Kaya, ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang. Maraming taong sumusunod katulad natin, wala naman tayong maihandog na kayamanan. Pero maraming mayaman, maraming inihahandog, talaga namang wantos-awa sa paghandog. Yung pastor, yung pare, busog-busog. Pero hindi yan kinikilala ng Diyos. Ang kinikilala ng Diyos ay ang pagsunod mo sa kanyang kalooban. Kung sinusunod mo ang kalooban ng Diyos at hindi ang kalooban ng katawang tao mo, ang kalooban ng Diyos, siya rin kalooban ng iyong espiritu, ng iyong konsensya. O si konsensya, pangkitin natin, o si kaluluwa. Yung kalooban ng Diyos, ng banal na espiritu, siya yung kalooban ng iyong konsensya. Kaya kung may konsensya tayo, sundin natin. Dahil ang konsensya natin, pamanasabi ng banal na espiritu. So, saan ko kinuha yun? Bible scholar yan. Dahil ang kalooban ng iyong konsensya mo lang ang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos, minsan ikaw ayaw. Kaya nga, pwedeng tatlo kayo, dalawa kayo. Dahil yung katawan mo, pasaway, yung konsensya mo naman, pasunod, yung kaluluwa mo naman, hindi malaman kung saan pupunta pag namatay, may 40 days pa na sa lupa. Walang ganun sa Biblia. Walang karaglok sa ano, walang ganun. Walang binabanggit ang Panginoon kundi yan ay negosyo. Sabi ng mga Bible scholar, may negosyo dyan. Hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti masama. Hindi nila alam. Paano pag sila namatay? Kasi hindi pa lang nila alam eh. Hindi na ba sila mariligtas? Oh, di ba? Gandang aralin yan. Pag namatay pa isang mangmang na hindi niya alam yung mga kaligtasan eh. Tapos pupunta. Walang purgatorio. No? Sa Katoliko lang may purgatorio. Asiluterio. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, kahit mangmang yan, dahil yan ay inosente, was na tumanggap sa Lord yan bago namatay. As God and Savior siya iligtas.
ganun kadahilan, Diyos. Dahil kaligtasan natin ay biyaya. Hindi ito ginawa. Kahit maglumuhod ka mula rito hanggang Quiapo, makipagsayaw na kay Santo Niño doon sa may Cabiao, ni San Isidro. Wala. Ganun pa rin hanggang sa maglamunan pa doon yung mga pamista. Dahil nagpapaligsahan. Talaga naman, mapapagilipan pa Santo Niño, sumasayaw-sayaw. Kaya yung nagtatago ng Santo Niño dyan, walang Santo Niño sa Biblia. Hindi ang kilala ng Panginoong Hesus. Na lumipas ng panahon is ninyo pa rin. Lahat ng ninyong kilala ko tumanda, nagkaapo. Itong ninyong ito, hindi na tumatanda. Nananatiling bata at kinukonsinti mo pa. 20 years mo nang inaalagaan, ninyo pa rin. Samantalang anak mo, matanda na. Yung kanyang kinagis ng ninyo hanggang ngayon, bata pa rin. Matindi mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, sa kaharian ng Diyos, sa bahay ng Diyos, walang ninyo. Ninya meron. Pisa mo si Ninya Angeles. Andun yun. Ito matindi. Huwag kang raw pabigla-bigla sa pananalangin. Halimbawa, gusto mo na pagtanggol yung sarili mo, nagkamali ka, ay pasabay, manalangin mo na. Sa dahil lang namin Diyos sa kamangyarihan mo. Kaya ni Brother Edo, kaya ni Brother Joel, manalangin po tayo. Bago ka manalangin, sabi ng Panginoon ay linisin mo yung sarili mo. Huwag kayong pabigla-bigla. Ang pananalangin ay banal. Hindi ito pwedeng gawin ng tao na nagkakanlong sa panalangin. Maitago lamang yung kanyang kamangmangan o kamangyan. Huwag pabigla-bigla. Na dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming investment na ito ay hindi magiging scam. Walang ganun. Hindi lahat ng bagay pagpanalangin mo, pinasok mo investment. Pinalalangin mo, napagpapalayan ng Diyos ang investment dito. Bukas manalawa, ala ka ng sinweldo, na-scam ka na. Pinalalangin mo yung scammer. So, hindi sa ganun. Kaya nagkulot ako sa ibang mga lingkod ng Diyos, nag-i-invest. Maingat pa si Invest ni Konsihalo doon sa barangay, si Invest. Diba, si Invest talagang yun kakasuhan mo pagka mali yung nakumpong karo. Hindi tayo dapat pabigla-bigla sa panalangin. Kaya nga, yung niloob ng Lord sa atin, na hindi nga pinasok ang BMC na yan nagkakagulo na, di na ako maka-order ng BMC kasi mabisi ka mo, buti pa rin, hindi ako nag-invest. Kung nag-invest ako, practice ka na, nais ka na ako. Ngayon, dahil talaga mabisa sa katawan ko, naghanap ako ng mabilis sa online, naghanap ako ng kamo-kamo very online. Hindi siya sodium ascorbate, pero pagka naman uminom ako, sarap ng tulog ko. Hanggang alas 8 ng umaga, tawag ng tawag to. Hindi ko narinig. Meron gano'n, hiyan na yan. Kaya nga, sabi nung nanay ko nung sila bubuhay pa, yung sinaing mo, lagyan mo na ng 2 dahon ng guwebang, 1 talbos ng bayabas, sinaing, hindi yung nalasang masarap. Yung ulam na niluluto mo yung sopas, lagyan mo 2 dahon ng guwebang, talbos ng bayabas. Lalas. Pwede kay Brother siya. Diba? Ang pamamataan ng Diyos ay meron. Hindi mo kailangan bilhin. Libre ang kagalingan mula sa Diyos. Palakpan po natin ng Lord. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, sa Diyos. Na Lord, pinapangako ko. Gumaling lang yung apo ko. Maglilingkod na ako sa Diyos. Pinapangako ko. Magkaroon ng trabaho anak ko. Maglilingkod na ako sa iyo. Hindi ka lang nabigyan ng pera ng anak mo, nagkakalaiti ka na sa kawit. Huwag mo na akong bigyan, nagtatapo-tapo ka pa. Sa iyo na yung pera mo. Lalayas na lang ako. Ikaw paalagain ng anak mo. Huwag tayong pabigla-bigla sa pangako ng Diyos. Kaya maraming pastor na sinusunda ko, maraming tao na nangako. Ay, sama ako pagka napunta kayo doon. Tapos sinakasama mo sa sama, hindi naman pala.
Sige, magkita tayo. O kaya, ganito gagawin ko. Asa ka ng asa. Hindi mangyayari. Buti pang huwag ka na ng mangako. Kaya ako, napansin hindi ako nangangako. Tulad yan, sinasama ako sa bela ni Pastor Elmer. Sabi ko, pag di ako natuloy ng parer, gusto ko yan. Hindi ko sabihin, sama ko. Paano kung biglang may lakad, may mangyari? Hindi ko ka nangangako. Sige, kung kalooban ng Lord, gusto ko yan. Mas mainam yung ganong sagot kaysa sa ikaw ay nangangako. Sapagkat nasa langit ang Diyos at ikaw ay nasa lupa. Ang dayo ng pagitan niyo. Ang pangako ng Diyos ay tinutupad niya, pero yung pangako ng tao, kaya nga dapat tanggalin mo sa sarili mo ang pangako. Kahit sa Diyos, hindi pangako ang gusto ng Diyos mas marinig sa iyo. Kahit ikaw hindi pangako ng anak mo ang gusto mong marinig sa kanya, kundi yung pagsunod ng anak mo ang gusto mong makita, hindi yung kanyang pangako. Hindi yung resulta ng pangako. Kasi ang pangako, may proseso pa para matupad. Pero yung pagsunod, sa kalooban mo para sumusunod anak mo, sa kalooban na sumusunod tayo, yun ang kalaban ng pangako. Tandaan natin, ang pangako ay isa lang ang totoong pangako. Ang pangako ng Diyos. At karamihang pangako ay hindi na totoo. Pag hindi sa Diyos nang galing, hindi yan totoo. Meron bang nangangako kasi sa 10 pangako ko, baka hindi mo matupad lahat. Mahirap. Sabi nga sa 10 kabutihang ginagawa mo, isang pagkasama nila, limot lahat ang maganda mong ginawa. Mag-ingat ka rin sa pagsasalita. Sinasabi din ng science yan, more talk, more mistake. Dahil sa bawat sinasabi mo, dumarami ang negatibo. Karamihan dyan ay puro akala siguro. Kanina nakikinig ako ng vlogger eh. Yung binablog niya yung binalita na ni GMA, ABS-CBN. Si GMA, ABS-CBN, sinagot niya yung pag-W1, pinlag niya. Nagkaroon ng siguro, kaya pa yung binlag niya, nagulo na. Sabi ko, sa loob ko, bakit hindi matata sa utak ng mga nagbablog na ito? Komentaryo yan eh, puro-puro. Usapan, hindi. Pag-usapan kasi nadadagdagan, nababawasan ng balita eh. Hindi na yan. Oo. Kaya nga laging sinasabi ng journalism ng pilit, binabagit ko pilit, kasi sila yung nagpapatupad na isaksak mo sa utak mo lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasabi mo, dapat sinasagot yung pag-W1. So, kung hindi masasagot yung sasabihin mo ng pag-W1, huwag mo sabihin. Dahil lilitaw ka lang na bulaan. Dito ang lagi nating basihan, sino ang ating pinagkukunan, ang Diyos lamang, ang Biblia lamang. Wala tayong dapat sariling doktrina, kundi doktrina lamang ng Panginoong Jesucristo. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Inaalala mo lagi ang pagkain, inaalala mo lagi ang mga solusyon sa problema mo, kaya iyong napapaginipan. Hanggang sa bago ka matulog ay parang kinakausap mo isang bagay, hanggang sa napaginipan mo, nakita mo, nakausap mo, akala mo ano ngayon, alalahanin lang daw mo. Tandaan natin, ang panaginip, minsan, kulang ka lang daw sa ligo, maligo ka, para hindi ka masyadong nalaman. Minsan maganda yung panaginip mo, pag ginising ka, nagagalit ka pa. Kaya kailangan, pag maganda panaginip mo, kagising ka, huwag ka munang gumising. Matulog ka lang, para tuloy-tuloy panaginip mo. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Maraming tao ganyan. Nami-misinterpret yung sinasabi. Itong tao na ito, itong mangangaral na ito, ganito yun eh. Como ang ginamit niyang approach ay master of na, hindi na yung maabot ng mga college level o high school level. Iba na. Kaya nga pag nag-aral ka, masira ang ano mo, ang IQ mo dahil talagang doon ay butuliratin lahat ng pag-aaral kasulok-sulukan ng mga pinag-aaralan. Mas mainam na makinig ka na lang
At don't think negative or this positive thing. Dahil pag laging nagmi-negatibo ang utak natin, kaya pala ganun yan. Kaya na ka nang pupunta. Dahil kahit saan pumunta, puro meron kasi nasabing, kaya pala ganun, ganun pa rin. Nung bago ako pinagpala, ako'y tiniis ko yung lahat ng sinasabi ng boss ko. Masakit. Pero pinagpala ako at sa panahon tinakita nila ang tamang klaseng tao. Lalo una, akala, ganun-ganun ako eh. Kasi iba yung may alam sa marunong na nagdudulong-dulungan at sa matalinong na sobra pa rin. Iba yung may alam, magkaiba yan. Maraming matalino sa sobrang talino, sablay. Maraming marunong sa sobrang dulong, nagdudulong-dulungan lang pala. Iba yung may alam, walang tibukan yan lang, walang tibo. Napagkakamalan mo, walang alam. Kaya pag pinatayo mo dyan, marunong pala yung may alam. At may talino pala yung may alam. Kaya mga kapatid, don't more talk, more mistake, less talk, less mistake. No? Huwag kayong magsasalita ng marami. Kung hindi dapat sabihin, huwag nyo sabihin. Sapagkat yan marami nagka-problema sa puro salita ng salita na alam ng pasihan na kanyang akala. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Halimbawa, ano ba dapat natin ipangako sa Diyos? Na gusto ng Diyos na ipangako natin sa Kanya, natutuparin natin. Number 1, yung kaloob at handog mo sa Diyos, yung tithes and offering mo, tuparin mo. Kasi yan, ipinanganak ka pa lang, kapapanganak mo pa lang, nakapangako na yan sa Diyos. Inuutos na ng Panginoon Diyos yan na ibigay mo. At hindi mo kailangan pangako, kundi tuparin mo. Ibigay mo na. At kung mangangako ka na, Lord, mangyari lang po itong bagay na ito ay tutuparin ko na yung aking pension offering. Tuparin, huwag mo na lagi ng pangako eh. Dapat tuparin mo na. Huwag kang mangako. Buti pa daw yung Muslim eh, binabayaran lahat ng utang nila sa panalangin. Pagka hindi na panalangin ng dalaw sa isang araw sa panalangin sa babayaran nila. Pati yung mga pension offering nila, dapat binabayaran. Kung may utang ka sa mo, nagkaroon ka ng 1 milyon ng pension offering 1,000 pesos. Tama ka, no? Eh, hindi mo na ibigay. Ngayon, nagkaroon ko rin ng 1 milyon, eh, gusto mo ibigay yung utang ko sa Diyos. So, tax eh, yung 100,000 bibigay mo plus yung utang. Kasi parang marami tayong utang sa Diyos na hindi pa nababayaran. Na dapat natin pabayaran. Ngunit napakabuti ng Diyos. Binibigyan tayo laging panahon ng Diyos na mabayaran. Pero minsan, yung karunungan natin ang humihirap, hindi natin nagagawa. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Kapag, ano ba yung mangmang? Paano bang malalaman yung mangmang? Number 1, yung mangmang, ayaw maghawa. Pangalawa, yung mangmang, tinuturo mo rin tama, hindi pa rin maintindihan. Tayo ba ay mangmang? Naintindihan ba natin yung ibig sabihin ng pension offering? Naintindihan ba natin ang ibig sabihin ng pagsamba ng prayer meeting? Naintindihan ba natin? Dapat naintindihan natin yan. At kung hindi natin naintindihan yan, dapat dating pag-aralan magtanong, ang hindi mangmang ay nagtatanong, nag-aaral, nagsasalisik, ngunit ang mangmang, wala lang. Walang gagawin niya, walang aksyon. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin ang dilitaw sa iyo. Kaya meron kakilala eh. Yung talagang apelyido pa lang ni yung sablay eh. Lahat ng sinabi niya, walang natutupad. O sasama ko, ano? Pagka-oras na, ay next time. Okay na ba ulit kayo, gano'n? Hindi ko na sinasagot kasi, puro kailan ba gano'n? Sige, pupunta ko. Tapos hindi naman pupunta. Puro gano'n eh. Na, pinanindigan niya, apelido niya Sablay. Dating pastor ng Methodist, may pastor din Sablay. Nanonood kasi sa atin ngayon. Eh, talaga naman alas yung natutupad na salita. Puro sablay. Puro Sablay. Kilala yan yung pastor Sablay. Maraming sinasabi, tapos eh, meron namang alam na gano'n-gano'n. Tanong mo kung ano tinatanong.
tapos pakipromote nga po ito. Ang tanong, ipopromote kanya ba yun? Kung kanya yun, pwede mo i-promote. Paano kung hindi kanya yun, ipopromote mo, nagkaroon ng problema, may umorder na ng scam. Sumabit ka pa. Hindi niya naiintindihan na yung promotion, dapat kung pinapopromote ng produkto na may produkto, alam mo may produkto. Kaya nga ang pag-cover ng promotion, dapat may approval ng pinopromote mo. Halimbawa, hindi ko may promote yung global mo, hindi naman niya, ang approval niya, maraming nakapaikot sa kanya nagpo-promote. Pero yung alam kong promosyon na hindi niya tutulungan, yun ang ayaw ko gawin. Pero sa ibang bagay ay kailangan ng approval ng mga ipinapromote. Huwag mong pababayaan magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Kung nakapagsalita ka ng laban sa iyong kapatid at nalaman mong mali ka, humingi ka ng tawad, mas mainam yung nagpapakumbaba. Kung ayaw na talagang patalo, ikaw na patalo dahil sigurado pag nagpatalo ka, sa taong ayaw mong patalo, panalo ka. At dahil kung ano yung ginawa mo sa taong ayaw mong patalo, nagpakababa ka, yun yung ginawa mo sa Diyos. At siya naman, na nagpapakataas at pinipilit yung mali, ipananagutan niya yun sa Diyos. Tandaan natin, pag tayo ay pinilit natin ng mali, wala tayong kapupuntahan, walang himala, walang biyayang biglang blessing na darating ng milyon, biglang blessing na darating na may dumarating na biyaya, wala ka lang gano'n. Hanggang di natin isinusurrender sa Diyos ang ating sariling kagustuhan, ang ating ipinipilit na tama kahit mali, hindi tayo papalaya. Walang pagpapala, puro palo ang abutin natin. Subok na. Dahil nung pinipilit ko yung akin ng panahon ngayon, lalo lang akong napapahama. Kaya sabi ko, Lord, sige, hindi pipilit, bahala ano sa akin, ano gusto mo. Kasi nung gano'n, pinibigay naman nyo ngayon yung mga pangarap ko noon na hindi ko na pinapangarap ngayon. So, huwag mo nang pangarapin kung hindi naman, parang ayaw bigay sa'yo, pagpasa Diyos ng lalaki. At hanggang hindi yung pinapangarap, nag-galing ka sa Diyos, bigla dumating sa yung pangarap mo roon, ito na naman. Ganun ang Diyos eh. Ang nagkakagay kay lalong mawawalan, ngunit na nagbibigay, ay lalong bibigyan, kaya patuloy tayo pagbigay sa Diyos. Dahil sa bawat ibibigay natin sa Diyos, doble trip na ibabalik, di hayaman ako, kayo mapagbigay. Hindi ka lang sa Panginoon yayaman, kundi pati sa iyong buhay. Kasi meron mga tao tulad ko, sabi ko kay Pastor Emel, million, hindi ko mapaguhin yung estilo ng buhay ko, dahil ako sa squatter, hindi ako mapakagandang bahay, hindi ako mapakagandang sakyan. Kasi mitsa pa ng buhay. Ganito, mayaman ka, hindi mo naman kahit tulungan lahat ng tao na naghihirap. Siyempre, ano din kaya natin gawin? Huwag mong pabayaan magkasala ka dahil sa iyong panalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Nako, meron ka niya. O pangako ate, sisimba na ako nito tuwing linggo. Kaya lang may order sa kabila, hindi na matapat. O gano'n, di ba? Saan ka ba talaga kapatid? Doon ka pa sa hindi nagsasayaw o sa nagsasayaw sa Panginoon? Di ba? Hindi man issue. Kung ayaw mo sa uwi sa mga Panginoon, hindi nasa iyan. Pero sabi nga ng Biblia ay lahat ng bagay magpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin lahat ng nilalang. Magkakaingay yan, sasayaw yan. Sabi, comment na ano tayo dyan, no? Decision tayo dyan. Ano ba yung sister? Yung bukay tumitingas pa gan? Ala ako tumitingas. Kaya sabi si Sister Che. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Nagagalit pala ang Diyos. Sabi ng Bible sabi ng mga ngaral, nagagalit ang Diyos. Galit na galit ang Diyos sa mga nangangakong hindi tumutupad. Ay baka nagagalit ng Diyos kay Pastor Supply kasi nga lahat ng pangako niya walang natutupad. Kung magkagayon, hindi niya pagpapalain yung taong pangako ng pangako ng pangako. Magbabago na ako, Lord! Gawin mo lang itong bagay na ito, susunod na ako. Hindi nangyari. Naku, nakagalit pala ito sabi ng Bible Hindi ako may sabi ng Bible. Binobroadcast ko na. Hindi ko na kailangan broadcast pa ito. Ba't hindi ko kailangan? Sino naman siya para mag-utos sa akin na hindi ko dapat i-broadcast? Sabi ng Panginoon, ipahayag nga
Oo, meron mga ganun. Kaya, gaano man kadalas ang iyong panaginip na nakausap mo ng Diyos, ganyan. Kung nakausap mo talaga, makikita yun sa buhay mo. Wala kang sasabihin mo, wala kang sasabihin mo, totoo. At baliwala sa iyong salapi, talagang yan ay gagamitin mo sa Panginoon. Gaano man karami ang walang kabuluhan, maling salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Isa lang ang gusto ng Diyos na gawin natin para masunod natin ang kalooban niya. Number 1, magkaroon ka ng takot. Dahil pag wala kang takot sa Diyos, wala kang takot na suwayin ng kanyang kalooban, na mangako ka na hindi mo tutuparin, ibig sabihin, ganyan-ganyan, yung kanyang unang kanang kamay na suwayin na si Lucifer at Anghel. Anghel yun eh. Kaya matakot kayo pag kayo nagmukhang anghel. Dahil si Satanas, anghel, Lucifer at Anghel. Yung drawing na may sungay, drawing lang yun, hindi gano'n yung totoong itsura ni Satanas, ni Lucifer at Anghel. Drawing lang yan, ang panahon na ako si comics, drawing si Satanas, ganun itsura. Pero nung wala pa comics, nung hindi pa uso papel, puro bato-bato sinusulatan, ay hindi ganon. Ang mga anghel ng Diyos, kerubin ay magaganda, guwapo. Kamukha namin ni Pastor Emre. O kamukha nyo, kamukha ni Sister Nina, magaganda. Yung mga anghel ng Diyos. Pero yung sinasabi ng mukhang anghel ngayon, mag-iingat kayo sapagkat si Anghel Lucifer ay anghel. Kaya yung pangalang anghel ay pwede na rin. Kaya awitin natin mga kapatid yung katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Natawag ko yung mga alam natin. Kapag na Chi, meron na din ba? Chi. Ano ba? Chi. Achi. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Paborit pagsambay ialay. Bukas noon ngayon magpakailanman. Wala tingin ka. Ay, kung natin ito ngayon, gamitin natin. Katapatan. Katapatan mo, Diyos. Nakita namin, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po, Father God, na patuloy mong pinapaalala sa amin ang pag-iingat na huwag kaming magkamali, na bago manalangin, kami ay magdiris. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung kami man ay nagkakaroon na minsan ay pagsalansan, pagkakamali, Panginoon. Bago kami lumapit sa iyo, Panginoon, nais namin hihingi ito ng tawag. Pagkat maaaring minsan ay hindi namin alam na kami nagkakamali. At ang alam namin, tama ang aming ginawa, ngunit sa iba pala ay mali. Panginoon, patawarin mo kami. Nakita Panginoon ay lumalapit kami sa ibalang harapan matapos na kami makahingi ng tawag sa iyo. Pagpalarin mo nga kami, Panginoon. Hayaan mo kami makapasok sa iyong bahay. Nang walang agam-agam, nang walang iniingat hindi mga alalahanin, na ipinagkakatiwala sa iyo ang bagay, na walang galit sa puso at isipan, na punong-puno ng pagkakapatawad sa mga tao nagkasal at nagkamali sa amin, Panginoon. At ibigin namin sa iyo, Panginoon, na nakapagantuloy sila, pagkawarin, at naway makaranas din sila ng kaligtasan na makasama nila namin sila sa iyong tahanan, Panginoon. Gagano ang kabigat ng kanyang kasalanan, Panginoon. Alang-alang sa aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo, Panginoon. Nakapagantuloy sila at sila ay magbagong isip, makilala kami. Panginoon, salamat sa buhay at batin sa amin, sa pinagkaroon mong biyaya. Salamat sa
Pastor Edwin, Panginoon, na patuloy mong gagamitin hindi lamang sa pagpapalago ng iyong ministeryo, kundi sa buhay ng maraming tao sa mga kanyang pupuntahan. Alam ko, Panginoon, salamat sa buhay ng kapatid na kung siya laminang na hindi lamang sa mga adorable mo ginagamit, kundi sa lahat ng mga bagay ng mga tao na kanyang nakakapagpapala. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat pamilyang narito na dumaranas ng mga pighati at iyong iginahabaga ang pinagtatagungkay. Alam namin, Panginoon, na sila ay yung pagpapalain. Dinadalangin ang Panginoon, salamat sa buhay ng kapatid na Rex, Panginoon, na siya ay binibigyan mo ng bagong lakas, bagong sikap, bagong pagkatao, bagong paglilingkod sa iyo, Panginoon. Na sa kanyang pagbabalot sa iyo, Panginoon, ang bagong Rex, Panginoon, na mula sa iyong tahanan ang aming mahal. Salamat, Panginoon, sa buhay ng kanyang mapagmahal na asawa si Che, Panginoon, na tunay nga po, hindi niyo pinabayaan, dinidinig ang kanyang panalangin, silang magkakap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 
na tunay na ang iyong banal na presensya ang aming naramdaman sa aming pagtutulog at pag-awit, Panginoon. Nalimutan namin ang mga bagay-bagay na mga alahanin. Panginoon, salamat sa buhay ng pamilya del Moral Hernandez, Roque Manuel Vergara, Romano Santos Bugan, Reyes Gamboa Garcia, Pangilinan Canada, Pagones Nabarte Navarro de Guzman, Nagsamana Lorenzo, Alvarez Siriaco, Doronio Lastimosa, Apang Panginoon. Patuloy mong ituloy ang iyong pagpapalagay ng artista. Patuloy at ipaano sa amin na narapat namin gawin sa nalalabing panahon. Patuloy mong pagkalawan ng mga isang buhay ang siksik ng mga pumati sa Panginoon at sa bawat pagkakalang-gawa namin Panginoon sa iyong panalaupusan. Babalik ito ng glory at pinima. Mahintulot ang Panginoon na magampanan namin ang aming magtungkulin, hindi lamang sa pangako, hindi lamang sa isang salita, kundi sa paggawang Panginoon. Na may pagkaloob namin sa iyong Panginoon, ang mga dapat namin pagkaloob sa iyong gawa. Ang Panginoon, patuloy mo ang ingatan pati sa ilayo sa lahat ng ulit pangalan kapahamangan sa karamdaman, patuloy ang pagkalingin, habang may sakit ang nananulog, patuloy mo pagpalain. Naniniwala kami, Panginoon, na bawat isa na nakakapakinig ng isang salita ay yung gagamitan sa huling panahon. Salamat, Panginoon! In Jesus' mighty name! Hallelujah! Hallelujah! Lord Jesus Christ! Panginoon, ay tutin mo sa akin. Tanggapin ninyo ang hindi maririg na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtubo sa krus ng Kalbaryo. Taglayin ninyo ito sa inyong paghayosan ng kay pumaroon. Ang tungkulin ninyo na sundin ang pinag-uutos ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalang ng langit at lupa, na gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Manatili kayong tapat hanggang wakas. Ipangaral niyo sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat at darating ang wakas. At ngayon, sumainyo ang kanyang biyaya, pagkapalat, kapayapaan ng puso at isipan sa kanya na mga pag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalulatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa kanya kalulatian, sa pakikipisan ng banal na Espiritu, kadakilaan, kapurihan, kapamahalaan, sa lahat ng bagay, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magkamayan po tayo bilang mga kapatid sa Panginoon.
sa